Po lahat bumabati po ako sa inyo na isang magandang hapon mga idol. Dan It's Vlog is back again po ulit. Mayroon po akong home service na dalawang electric fan. Ang brand po nito ay eto, baliktad lang pagkakakabit siguro ng screen nito. Tyler o TYLR 16 inches 6 blade stand fan TYL YF 16 ba yung nag-blurred pa 1631. Ito naman pong isa, medyo na erase na po ang kanyang brand, pero kung hindi po nagkakamali ang brand po nito ay Civil Classics. Titingnan ko po sa ilalim kung ito ba ay Civil Classics ang brand. Ayan, tama nga po, Civil Classics tower fan. Yan ang brand nitong isa. Kaya atin po itong titistingin kung anong problema po ng aking home service na ito, para magawa po natin kung kayang gawin. Ang una ko muna pong testingin ay itong stand fan. Punta po ako dito sa likod. Pipihitin ko po ang kanyang rotary switch or selector switch. Ayan, tingnan po natin ang reaksyon ng kanyang fan. Number 1 po yan. Tapos iano natin sa number 2. Ayan, nawawala ang ang pagtakbo niya. Number 3, umugong na lang po siya. I-off ko po. Ayan, ang problema po ng Tyler o TYLR stand fan. Ito pong isa. Testing ko muna po itong power niya. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ang power niya. Ayun. Yan nga, tama nga po. Yan, umiikot agad siya. Umiikot na ang kanyang fan sa loob. Aking pindutin ang mga nito. Speed. Ayan, nabagal nga po siya. Yan ang kanya number 3 or high. Ang napapansin ko pong problema po dito mga idol ay yung medyo siya, nakalsog o yung nagalaw po yung kanyang pan baba at taas, yung doon po sa sa yan ayan, yung sa shafting po ng pan. Hindi masyado makita po dahil sa yun na nakakita ko pong problema. Saka kailangan na rin po itong ma-general cleaning dahil marami na pong alikabok. Medyo matagal po maglinis nito pagka mano-mano ang paglilinis, kasi gagamitan po natin ng brush ang bawat nito, singit-singit ng kanyang body o housing. Yan po, nakita na ang problema, naikot naman po siya. Yan ang ating tatrabahuin po, yung magalaw sa loob yung pinakapan niya. Ito muna po ang ating unahing gawin, itong stand fan, dahil ito naman pong isa ay malalaman po kung anong problema niyan mamaya. So ayan po, akin muna pong babaklasin. Tatanggalin ko muna po yung mga ibang parts niyan, screen, hélice, saka yung cover ng motor, para makita ko po kung anong problema nito. Mamaya ko po kayo balikan mga idol. So yan mga idol, nabaklas ko na po yung mga parts niya. Ito na po ang niya, motor ng Tyler 16 inches stand fan. Din po ang housing ng motor niya ay lata na. Ayan po. Tapos pagka hinawakan ko po ang shafting, ayan po, sobrang tigas po ng shafting niya. O napakaganit po. Ayan.
Kaya hirap po siguro itong umikot dahil ang nagiging cause po ng problem nito ay natuyuan po ito ng langis kaya nagagasgas po ang bushing, shafting. Ayan po. Kaya ang gagawin ko po dito, didiretso po agad ako, babaklasin ko po agad itong motor niya para makita ko po yung bushing, shafting niya. Pero sa mga ganito pong case, sa akin din pong paggagawa, pagka ganito pong nag-stack up na po ang bushing, shafting, yan po yung aking pinapalitan na po ng bushing. Kaya ang aking pong titingnan kung ang shafting po niya ay hindi pa masyadong gasgas. Pagka hindi pa masyadong gasgas, yan pa rin po ang ating ikakabit na shafting. Yung bushing lang po ang ating papalitan. So, tatanggalin ko muna po itong ano nito. 4 na tornilyo sa motor niya, tapos itong swing arm dito sa gearbox sa kanyang liig. Ayan, ito muna ang aking gawin. Ito muna nasa gearbox niya. Ito naman hindi na kailangan pambaklasin, ito nasa liig niya para maganda ang fit nito. Mahirap tanggalin ito, kaya ito muna sunod ko, itong gearbox. Saka itong kapasitor nya, tanggalin din natin ito. Balik itong tornilyo dito ng kapasitor para mamaya pagka kinapit, nandiyan na siya, hindi na mapasama sa ibang tornilyo. Tanggal ko na po yung windings nya. Sunod ko naman pong tanggalin itong stopper ng shafting. Pukpukin ko po ito ng plies. Tapos medyo yan, ayos naman. Akala ko maganit. Ito po ang shafting niya. Parang hindi naman po masyadong malalim ang groove. Parang kaya pa sa linis to. Ito po ang papalitan, itong bushing. Ito po. Yan. Bali, 2 po yan. Tapos, ito pong kapasitor niya, akin titesterin na rin po para sigurado na agad. Akin pong puputulin itong linya ng kapasitor. Ito. Ayan, naputol na. 1.5 UF, 450 volts. Tanggalan ko muna ito na ng balat ang wire. Ayan, natanggal na. Tapos sunod ko itong wire din ng kapasitor, tanggalan ko rin. Yan, tanggal na. Tapos aking testerin po, set ko na agad po sa times 1K. Nakaset na po yan sa times 1K. Tusok ko dito, 2 test probe. Ayan. Tapos dito sa kabila, isa pa. Mahina na po ang kapasitor. Sumusukat na lang po ng 1 UF. Yan po ay 1.5. Sabihin, kailangan na pong palitan ng bago. Yan, testering ko po dito yung linya ng kapasitor nya. Dito, 2. Ayan, kita naman. Ayan, pumalo po ang tester. Ibig sabihin po good ang motor. Tapos dito sa kanyang power cord, para sigurado po tayo na ating magagawa. Ihitin ko po dito ang rotary switch. Ayun, pumalo din po. Yun, number 2, number 1,
Ang number 1 po nito mga idol, ang pihit po ay ng rotary switch shape, laging pakaliwa. Number 1, number 2, ayan. Number 3, ayan. Tapos off. Yan, ang akin pong gagawin dito ay papalitan ko po ay bushing shafting. Bushing at saka capacitor. Mamaya ko po ito lilinisin. Ilalagay ko muna po ito dito sa tabi. Yan, sumunod ko pong gawin ay papalitan ko po itong bushing na dalawa. Unahin ko muna po itong sa likod niya. Ito po yung naka clip lang, 3. Gamitan po ng flat screw. Tapos medyo tuwirin po, pataas. Yun. Natanggal na ang 3 clip ng lock ng bushing. Ito po. Saka ganito pong mga model ay kulang na kulang po sa pum. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang pum niya po ay nadudurog. Ayan, oh. Napakalambot po ng pum, kaya wala na pong pag-imbakan ng langis. Ang mga ganito po na model, pagka po may counting gas-gas, ang ginagawa ko po dito, pagka po nag-stack up na, pinapalitan ko na po agad ng bagong bushing. Hindi ko na po yan tinitipid na hindi palitan ng bushing. Dahil para po tumagan ulit. Dahil yan po yung maselan sa bushing. Madali pong matuyo ang langis dyan. Yan, kukuha muna po ako ng bushing. Para likod at harap. Ayan po, 2 bushing. Yan po yung bago. Ang ating papalit. Lasing ko muna po ito ng kaunti. Ayan, nadudurog na ang pum. Maghahanap muna po ako ng pum para malagyan ko po ng pum ito. So ayan, nakakita na po ako ng 2 pum. Ito po. Ayos pa. Nakuha ko lang po ito sa mga binaklas ko po. Itong ganitong klaseng pum. Ito po yung aking tinatago po sa lalagyan pagka pwede pa po magamit. Dahil malimit nga po pag naka-encounter po kayo ng ganitong model, kulang na kulang po yan sa pum. Pag po wala po akong stock na ganitong pum, ngayon lang nakalimot po akong bumili ng naubos na po yung aking panlagay dyan na bulak. Yung po aking nilalagay dyan. Ito po yung aking tuwidin ko lang po ito ng kaunti para maluwang ko po ito ipasok. Itong 3 clip na ito, dahan-dahan lang po ito, dahil lata lang po ito, malutong. Ayan, natuwid ko na. Tapos lagyan ko po dito ng pum. Ayan, dito sa gitna. Muna po ako ng patungan para medyo mababa. Yan, nakakuha na ng patungan. Tapos ang sunod ko pong gawin dito ay lagyan ko po ng langis ito paikot. Itong pum. Basta tansyahin lang po ang paglalagay ng langis. Huwag naman masyadong napakarami at yan po itutulo. Yan, tapos yan. Ilagay ko po yung flower. Tapos itong pang-ibabaw na lock, itapat natin do sa pinaka butas niya na 3. Yan. Tapos para mapabilis po ang trabaho natin, gamitan ko na lang po ito ng DIY. Gamitan ko muna po ito ng pan DIY para mabilis po ang paghapit nito. Ito ang ginagamit ko po dito. Tapos ilagay ko po ito sa gitna. Ayan, na may po yan. May washer po yan para panghapit do sa gitna niya. Tapos
ginagawa ko dito, medyo mahaba po yung aking bolt and nut. Nilalagyan ko po na isang busing dyan sa unahan. Tapos saka ko ilalagay itong nut. Yan. Tapos pipihitin ko po ng ano ito, ng plies para magpit po yung ano, yung nasa ibabaw na lock ng busing para lumapat po ng ayos. Yan, kaunti pa. Yan muna ito ng basahan. Tapos itaob. Kukuha muna po ako ng pasundot para mailapat ko ito. Yan. Tapos sungkitin ko po dito ito. Kiluin ko po ito dito sa kanyang pinakabutas. Itong tatlong ito. Yan. Yun. Para medyo naangat siya ng kaunti. Tapos sa akin itulak dito ng flat screw. Screw. Yan. Tatlong clip na ito. Yan, para hindi siya matanggal at kumawang ang lock ng busing. Pitpitin ko pa dito, pukpukin. Yan. Ito na lang isa. Ayan. Tapos ayan. Tapos hugutin po ito. Kailangan pong gagamitin nyo pong bolt and nut sa ganito pong pan-DIY po. Yung makinis po ang ganito. Para pagka po ang ginamit nyo ditong bolt and nut yung may ganitong thread, baka paghapit ay magasgasa rin po ang busing. Kailangan yung ganito pong makinis para madali po ating trabaho. Ayan. Tapos yung natanggal ko na po, anuhin po ito ng ating daliri kung nagalaw ba ang busing niya, yung pagkakalak natin. Ayan, hindi po nagalaw, ibig sabihin ayos. Ayan, o. Matibay yung pagkakakabit. Nakasintro. Sintro ang busing. Ayan, nakatapos na po ako dito sa isa. Tapos susunod ko naman po itong isa. Hindi ko na po ito ipapakita, ganun din po ang gagawin para hindi po humaba ang ating video. Yan, napalitan ko na po yan ng dalawang busing. Natapos ko na rin po itong unahan na yan. Tapos, yung shafting niya po, yan, makinis na yan. Naliha ko na po yan ng 1,000. Ang number ng liha, pino. Yan, makinis na po yan, nalinis ko na. Ang sunod pong gagawin dito, lalagyan ko muna po ng langis itong ano niya, busing sa gitna para may nakaabang na siya doon langis. Tapos sunod ko po itong kanyang pinaka-rewind ng motor, stator. Ayan, lagay po natin sa gitna. Tapos lagyan ko na rin po ng langis itong unahang busing. Tapos itong shafting lagyan ko rin. Tapos ilagay ko na po dito sa gitna. Pasok ko ng dahan-dahan. Ingat lang po sa pagpapasok dito at baka makasabit po tayo ng windings. Ayan. Ipwesto po ng ayos. Tingnan kung hindi sumasabit po ang rotor sa gitna. Kung hindi sumasabit po ang rotor sa pinaka-core ng motor. Ayan, ayos naman po. Tapos ilagay ko na itong unahang housing na may busing dito sa shafting. Dahan-dahan lang. Ayan, tumapat na. Tapos pukpukin po ng dalawa. Tapos din dalawa rin. Ayan. Tapos tansyahin ko malaki ang space niya.
Pukpukin ko at medyo kumawang. Parang kulang po ng isang manipis na spacer. Kukuha lang po ako ng isang spacer. Dadagdagan ko po. Tapos tingnan ko po dito kung alin ang medyo kulang pa dito spacer. Baka po sa likod ako magdagdag ng isa pa. Wala akong makitang medyo manipis. Subukan ko itong isang ito. Baka po pwede na. Pasok ulit. Ilagay ko itong unahang housing. Yan, parang okay na po. Lagyan ko ulit ng langis. Malalaman ito pagka hinapitan ng tornilyo. Yan. Ilagay ko naman ulit dito yung isa. Ako po pagka naglalagay ng tornilyo ay ekes, isa dito, tapos saka yung sunod. Yun, para sa akin po okay na yung space na yan. Paluin ko dito sa shafting niya para medyo sumiksik ang spacer. Yun, okay na. I-final na natin yung dalawa pang tornilyo. Dahil tayo sure na sa spacer niya. Tama ang timpla na po. Yan. Lagay pa itong isang ito. Tornilyo na may nut. Kuha ng flat screw. Higpitan ng ayos. Yan. Isa pa. Tapos isa pa. Yan. Para medyo gumanit ng kaunti. Hanapin ko na 10 align. Pukuin ko dito ng isa. Tapos dito, isa din. Isa pa. Yan, ayos na. Tapos ang sunod ko pong gawin dito, ibalik ko po dito yung stopper ng LC. Yan. Tapos pukpukin ko ulit dito. Tansyahin ko nakagitna na ba o pantay ang kanyang stopper. Konti pa. So yan na, nalinis ko na po itong gearbox. Ito pala po yan na, yung parang naka-fit na itong gearbox na ito. Kaya hindi ko na binuksan para lagyan ng grasa. Nilagyan ko na lang po dito ng grasa din sa butas niya. Para kahit papaano po ay may grasa yung ngipin niya ng gear. Kaya sunod ko pong gagawin dito ay aking tutornilyo na po dito, 3. Lalagyan ko po ito ng kapasitor. Handa rin po ako ng bagong kapasitor, 1.5 din ipapalit ko po. Yan, tapos iporma ko po dito. Tapos ikabit ko na po dito. Ito naman po mga idol, wala po itong polarity. Kahit po kayo magbaliktad po ng kabit dyan, okay lang. Ang mahalaga ay laging okay ang kapasitor at bago. Pagka nasukatan nyo na po na kulang na ang kapasitor, sa nasusukat natin sa tester, palitan agad po ng kapasitor para hindi po masyadong hirap ang makina. Ayan. Tapos aking hinangan po ito. Ito naman po kung walang panghinang, pwede rin. Basta maganda lang po ang pagkakapilipit ng wire. Okay din po yan. Ako naman po may panghinang kaya aking lalagyan ng panghinang. Aking hihinangan. Yan. Tapos ito po ilalagyan ko lang po ng electrical tape. Madali lang naman po maglagay ng electrical tape.
Balikan ko na lang po kay mamaya. So yan, nalagyan ko na po ng electrical tape. Ang dalawang linya po ng capacitor. Ayan. Tapos, ang sunod ko po ditong gawin, ay lilinisan ko na lang po itong mga cover ng motor niya. Tapos yung kanyang, yan. Tapos yung kanyang mga screen LC. Mamaya ako na lang po kayo balikan pagka ipa-final testing na lang po natin mamaya. So yan mga idol, at i-final testing na po itong dalawang electric fan na akin pong ginawa. Ito po yung natapos ko na pong gawin. Ito pong isa, pasensya na po kahit hindi ko na ipinakita dahil medyo matagal po magkabit at magbaklas. Dahil ang problema po nito, yung kanyang pinakabusing do sa baba ay natanggal po, kaya nilagyan ko na lang po ng pandikit. Nilagyan ko po ng ng epoxy. Yan. Para tumibay po, dahil yung pong busing ang pinakakabitan po nung busing na pinag-iikutan po ng shafting ng nitong pinakapan ay goma po ang pinagpapasukan ng busing, kaya natanggal na po, siguro napapabagsak po ito mga idol. Ayan, yan po yung akin, nalinis na rin po yan. Medyo natagalan po ako dito paglilinis dahil maraming dumi sa singit-singit dito. Saka mahirap magkabit ng ganitong klase po. Ayan, final testing na po natin. Pindutin ko po dito yung yung power nya. Ayan, umikot na po siya, hindi na po nakalsog yung niyan, yung shafting na may pan. Ayan, okay na po yan. Ating passwingin, oscillation. Ayan, dito po tayo sa Tyler. Pindutin ko po ang dito, switch, rotary switch. Yan, umikot na po, steady ko po. Yan, malakas na po ang hangin yan mga idol. Natapos na po nating magawa itong dalawa na electric fan na magkaibang klase. Yan, ayos na po ito. Success na po ating home service sa hapon na ito mga idol. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog ko po na ibinahagi po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin ang inyong pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, nagpapasalamat po ako sa mga lahat po ng silent viewers at mga organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga loads, mga ma'am, mga sir. God bless po sa atin lahat, at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye bye na po, at maraming salamat po mga idol.